saan man may Filipino. Tayo nang mag-bonding sa mga kwentong puno ng saya, inspirasyon at good vibes. Gaya ng kwentong ito ng katatagan, isang lola na namamasada pa ng jeepney. Paano nga ba na-survive ni Lola Mimi ang mga lubak sa kanyang buhay? Kung saan ang kanyang pamilya parang pasahero din na umaalis at nang iwan. Sa mga fans at mahilig naman sa mga artista, ipapakilala namin sa inyo ang mga rising stars sa ngayon, nahahangaan at kakikiligan ng mga Gen Z people. Sino-sino itong mga baguhang ito? Tutukan yan mamaya. Abangan din ang mga behind-the-scenes shoots ng inaabangang Christmas Station ID ng Kapamilya Network. Naku, napakasaya ng mga eksena. Take note, marami kaming exclusive updates sa mga big stars ng ABS-CBN. Kaya huwag na ninyong palalagpasin. Ito ang mga istoryang swak sa mga Pinoy. Lahat ng legit at tunay na mga kwentong Pilipino. Huwag maglilipat ng channel at simulan na rin mag-subscribe sa aming mga social media accounts. Ayan, marami pang mga makikita ninyo dyan sa lahat ng mga accounts ko na yan. Samahan kami dito pa rin sa mas pinalawak at mas pinalaki nating samahan, mapa TV o online man yan. Kasama pa rin ang mga kababayan nating Pinoy abroad sa ating I Want TFC Worldwide. Kaya mga kapatid, kapamilya at kaibigan, ako si Corina at ito ang Rated Corina. Handa na ba kayo? Fearless ang mga kabataan sa pag-abot ng kanilang mga goals sa buhay. Patunay dyan ang mga bagong artista na talagang mayroong ibubuga. Tulad nitong millennial classical singer na gumagawa ng pangalan sa music industry. Promising young actor na all in sa pagiging talented. At ang dalawang bida sa inaabangang Tabing Ilog, the musical. Kilalanin natin ang mga future lodi ng bayan, ang mga next-gen stars. Naaalala nyo pa ba sina Rovic, Eds, George, Fonzie, James, Ann, Badong at Corinne? Ang solid na barkadahan ng San Juan E. Ang Tabing Ilog na napanood sa ABS-CBN noong 1990s. Binigyang buhay nina John Lloyd Cruz, Kay Abad, Paulo Contis, Patrick Garcia, Desiree Del Valle, Baron Geisler, Paula Peralejo at Jody Santa Maria. Ang Tabing Ilog ang nagbigay sa kanila ng daan para makilala at gumawa ng pangalan sa mundo ng showbiz. Ngayong taon, nagbabalik ang barkadahan ng Tabing Ilog, pero bilang isang musical. Mga bagong artista mula sa Star Magic ang bumibida at nagbibigay buhay sa mga karakter na minahal na ng mga fans noon pa man. Hello po, ako po si Vibery. At ako naman po si Sheena. At gaganap kami pareho bilang si Ed. Ako po si Akira. Ako naman din po si Benedix Ramos. We're both playing the role of Rovic. Ako po si Jude Hinungdum. At ako naman po si Irvin Estioco. And we're the Badongs! Ako po si Jordan Andrews. I'll be playing James. I'm Angie Salvacion. I play the role of Corinne. Hello everyone, I'm Andy Abaya and isa ako sa gaganap bilang George. Ang Tabing Ilog, the musical, ginawang pang-millennial at Gen Z ang tema ng kwento. Na nakasentro sa mga karaniwang problema ng kabataan sa pamilya. Pag-ibig, kaibigan, maging mental health. Nagbago na yung kabataan. Nagbago na yung mundo. Because of the pandemic, because of so many circumstances happen in our society, iba na rin yung pag-iisip ng kabataan ngayon. So yun ang challenge sa amin. Paano namin maipagtutugtong yung Tabing Ilog noon at Tabing Ilog ngayon. Isa sa mga gumaganap na makabagong Eds, si Sheena Bellarmino na binansagang Pinday Wonder. Grand finalist sa Tawag ng Tanghalan Kids noong 2017. Sounds Familiar Kids Season 2.
ex-PBB housemate na si Vivory Esclito, ang isa pang gumaganap na EDS. Pero naging challenging pa rin daw sa kanila ang umarte sa entablado. In singing, you can just sing. There's words, there's feelings sa dancing, kitang-kita sa acting din. Pero ito is triple threat. So dapat ipagsabay-sabay namin yun and dapat in a way, klarong-klaro sa mga audience namin yung tinutukoy namin istorya. Ibang-iba raw ang pagpapakilig sa tao pag nasa entablado. Acting mo kailangan umabot sa pinakadulong audience. So parang kailangan talaga marunong kang mag-maximize or mag-heighten ng movements, ng nuances, ng emotions even. Iba-iba yung role exactly matatapat namin. So minsan si Benedix, minsan si JL, Aki. So different chemistry work yung ginagawa namin towards each other. And that adds excitement. Yeah, tsaka the magic watch theater. Ang mga pumalit naman sa trono ni John Lloyd Cruz bilang Rovic, ang BGYO member na si Akira Morishita at PBB Season 10 housemate na si Benedix Ramos. Para sa dalawa, na-pressure sila talaga. Sobrang malaking pressure siya kasi nung pinapanood namin, parang iba yung na-character analysis natin sa character ni John Lloyd noon sa Tabing Ilog. Kasi ngayon, based on the script that we already have, parang papunta siya sa ibang direction eh. Papunta siya sa... Medyo pinakita dito yung pagpunta niya sa dark side talaga ng pagiging isang tao, isang binata. First-timer si Aki sa pagteteatro. Kaya malaking adjustment ang ginawa niya from being a P-pop sensation to a promising theater actor. Sa theater po kasi meron pang kwentong binibigay. Sa ano rin naman po, sa boy group din naman. Pero yung kwento ng theater po kasi, more on i-express mo kung ano yung nilalaman ng mismong script, ng story po ng theater. So hindi mo pwedeng may apply yung as a boy group sa mga audience. Parang kakamustahin mo sila or papakit ka sa kanilang papapogi. Ang role naman noon ni Jody Santa Maria na si George, ginagampanan na yon ni na Shay Moga at PBB alumni Kiara Takahashi at Andy Abaya. Tabing Ilog, yung teleserye, yung show was a hit before. A lot of people are aware of Tabing Ilog. So there was that pressure. But then of course, ayoko naman na that will hold me back. Instead, transform ko yung pressure na yun as something motivating para I can do my best, I can really portray George. Siya ang totoong may kasalanan. Ang isa naman sa gumaganap bilang Corinne sa musical, ang palaging trending sa social media, si Angie Salvacion. We're not put here for no reason or put here for a reason, and I am just so excited na to discover or rediscover the things na, I'm able to develop and hone, and I can't wait na may mga project pa na ibibigay. Pinatunayan niya sa Tabing Ilog the musical na may ibubuga siya. Pinafeel sa akin na nabilong ako dito, and I am grateful with that. At sa kanilang first run, marami ang kanyang pinahanga, maging ang kanyang direktor. Na-anchor niya yung magiging actress niya. Nasabi ko sa kanya, o baka ito na yung redeeming factor mo sa mga sinasabi ng mga social media. Probably, this is start of being an actress para maintindihan nila yung pinagdadaanan mo. Ginulat ng mga next-gen Tabing Ilog stars ang marami. All of them, nagulat kami sa magic na ginawa nila sa show na to. Sabay-sabay po natin panoorin sila. Dahil ganito po mga talent sumasin sa Top Star Magic. Thank you for bringing back the Tabing Ilog cast into a different light. Sa lahat ng bumubuo ng Tabing Ilog the Musical, I wish you all good luck. I can't wait to meet all of you guys. Wow, I'm so excited. And I'm sure excited din yung mga 90s kids na mapanood to. At excited ako na mapakilala ninyo ang walong characters ng Tabing Ilog sa mga kabataan ngayon. From stage to big screen, isa namang batang aktor ang gumagawa ngayon ng pangalan sa pelikula. Meet next
next-gen actor L.A. Santos. 2017 nang pasukin niya ang music scene. At kasabay na taon, itinanghal naman siyang Best New Male Recording Artist of the Year sa PMPC Star Awards for Music. Lahat naman ng talento natin, bawat tao, sa sarili naman talaga nagkagaling. Parang yung mother, yung mga father, andyan sila for support, syempre. 2022 naman nang mapasama siya sa teleseryeng Darna. Sobrang unforgettable sa akin yung Darna kasi naging pamilya kami. Sila Janela, sila Jane, sobrang naging very, very close friends kami. Tsaka parang magkakapatid na yung turing namin sa isa't isa. Kaya etong Darna, ito yung nag-push sa akin na maging seryosong actor talaga. Hanggang sa nakuha niya ang Best New Male TV Personality ngayong taon para sa teleseryeng Ang Iyo Ay Akin. At ang pinakamalaking break ni L.A. nang mapasama nga siya sa pelikulang In His Mother's Eyes, kung saan nakipagsabayan siya ng aktingan sa mga veteranong aktor na sina Diamond Star Maricel Soriano at Roderick Paulate. Kinampanan naman niya ang papel bilang anak na may kondisyong autism. Inaral talaga ng mabuti ni L.A. ang mga batang may Asperger's syndrome para magampanan ng maayos ang kanyang role. Nag-interview po ako ng mga mami na may anak na special. Tapos inalagaan ko po sila for a few days po. Sinamahan ko po yung mga bata. Kinilala ko talaga. Tsaka inalam ko na rin kung paano tumakbo po yung utak nila. Kasi po gusto ko rin talaga mabigyan ng gifts yung mga special na bata po. As you've seen the movie, nakipagsabayan, yung hindi mo naramdaman na bagito siya. Sumabay kay Diamond Star at saka kay Roderick. So, I'm happy about it. From big screen to opera music, gumawa naman ng pangalan na yon si Nina Campos. Sa gaya niyang millennial, aakalain niyo bang sa classical music siya mai-in-love? Ang kinakanta ko kasi yung may theme song kasi yung company ng Unilab. So, nasa radyo pa and it's still playing na I'm just singing along with it. And then my dad came home, sinabi ng lola ko, "Oh, anak mo, kumakanta din." 17 anyos na siya nang mapasok sa classical music at kanya itong ginawang career. I have no problem with it kasi when it comes to my studies now, I'm currently studying as a music business management student in Mint. International College. So, for me, the schedules are flexible. Ang millennial classical singer mayroon lang namang 3 concert, kung saan kasama pa niya dito ang ilang mga anak ng mga kilalang celebrities, gaya ni Scarlett Snow, na anak ni na Dr. Vicky Bello at Hayden Ko, Sam Cruz, na anak ni na Sunshine Cruz at Cesar Montano, at Andrea Soto, ni na Christine Hermosa at Oyo Boy Soto. This is our very first major concert. Student only this year, but her progress has been so insane. So we thought of, because of my other students, everybody's just doing so well. So I thought doing a recital. But instead of a recital, we thought of doing a concert. Talagang pagdating sa talent, hindi magpapahuli ang kabataang Pinoy. Kahit sa ang larangan, wala silang hindi kayang gawin at hindi nila aatrasan. Kaya dapat silang suportahan lang para maging inspirasyon din sa kapwa mga kabataan para kilalanin mga susunod na next-gen superstars. Ramdam na ang Pasko, lalo na dito sa kilalang quick service restaurant sa buong mundo. Sinindihan na ng McDonald's ang kanilang taunang pailaw na nagbibigay tinig at saya sa kanilang mga loyal customers. Each store ay may unique
theme na nagsisimbolo ng mga bagay na pinananabikan natin sa tuwing Pasko. So wala tayong snow dito sa Pilipinas, pero gusto namin ma-experience ang customers namin ang White Christmas. Kaya mayroon tayong Icy Wonderland theme dito sa McDonald's McKinney West, sa McDonald's South Woods. Meron tayong Paskong Pinoy Feels doon. Para sa mga kids at heart, meron din tayong Happy Land drive-thru installation sa McDonald's Capital Town, Pampanga. Para naman sa mga mahilig mag-drive-thru, be ready sa magical experience habang ino-order ang paborito ng lahat na comfort food, ang fries at burger McDo. And we also launched our limited time McFlurry flavors. So this is the Strawberry Oreo McFlurry and Matcha Oreo McFlurry. And dapat talagang panabikan to ng customers dahil limited time only ito. Kailangan makikman nila ang Pasko through these flavors bago matapos ang ating promo period. Para mas maging vibrant at makulay ang ating celebrations this Christmas, we also launched our Coca-Cola color changing cups. Gawing masaya at maliwanag ang Kapaskuhan kasama ang inyong pamilya, kaibigan at iba pang mahal sa buhay. Let's share the light. Huwag daw iismulin ang kanyang edad dahil sa galing niya sa manibela. Hindi maitatanggi na siya ang reyna ng kalsada. Medyo matanda man siya sa paningin ng iba, batang-bata pa rin daw ang kanyang feeling sa pamamasada. Pero gaya ng ibang driver, marami na rin siyang lubak sa buhay na napagdaanan. At sakay ng kanyang jeepney ang lungkot ng pagiging mag-isa sa buhay. Sabay-sabay natin siyang parahin at sumabay sa rota ni Lola Mimi ng kanyang jeepney. Umaharurot, umaarangkada, walang duda, sina Manong jeepney driver ang certified hari ng kalsada. Pero dun muna kayo sa Genly. Dahil paparating na ang reyna, si Lola Mimi, ang jeepney driver na granny. Pa nang magsimula si Lola Mimi sa pamamasada ng jeep. Para sa kanya, ito na ang pinakamadaling gawin at paraan sa paghahanap buhay. At the same time, nakakawala din daw ng stress. Lalo pat born adventurous ang lola nyo. Para na akong makapasyal ba? Kasi nakaka-boarding kahit may tindahan ka eh. Iba yung nakakalabas ka rin eh. Mahigit 2 dekada nang nagmamaneho ng jeep si Lola Mimi. Biyaheng malinta, monumento ang kanyang rota. Sa tagal niya bilang tsuper, marami-rami na daw siyang hindi malilimutang mga kwento sa kanyang mga pasahero. Gaya ng mga mahilig mag 1, 2, 3 o yung mga pasaherong hindi marunong magbayad ng pamasahe. Ma'am, marami yun dyan sa bibi, sa karuhatan. Ano nangyari? Sa karuhatan, hihingi ng sukli, wala naman binibigay na pera. Salbahe yung mga nandyan, para yata isang pamilya sila na gano'n ang ginagawa. Suki din daw si Lola Mimi na sakyan ng mga snatcher. Kaya madalas binabalaan niya ang kanyang mga pasahero na maging alerto. Snatcher, may sumakay, hinablut yung ng babae. Yung cellphone. Eh, nito lang, kailan lang lalaki, binatilyo siya.
Diyan sa Del Monte, pasalubong dito sa amin, yung babae dito katabi ko nagsiselfone, nakita niya. Sabi ko, itago mo na yung cellphone mo, mahablot yan. Kaya hindi na tumuloy yung binatilyo. Aminado si Lola Mimi, hindi biro ang maging jeepney driver. Siyempre, hindi ka agad makakalakad pagbaba mo rito doon mo mararamdaman yung pagod. Pero sa kabila ng kanyang edad, hindi pa rin tumitigil si Lola Mimi sa pamamasada. Kahit pa nanginginig na ang kanyang mga kamay. 3 taon na nang ma-diagnose na meron siyang Parkinson's disease. Ang Parkinson's disease ay sakit kung saan naaapektuhan nito ang ating nervous system. Pero hindi pwedeng tumigil si Lola Mimi sa pagtatrabaho. Kailangan niyang kumayod para mabuhay. Kasi nagdadrive ako dati sa umaga, uwi ako alas 6 hanggang alas 9. Pagdating sa bahay, nakakapagbasa ako ng kamay. Dahil kung sa gabal ito, titigil na ako ng pagmamaneho. Hindi naman Sa kabila ng lahat, masaya si Lola Mimi dahil maraming mga pasahero ang bilib sa kanyang kasipagan. Hanga din ang ilan sa kanyang kakayahang makipagsabayan sa mga harurot ng mga hari ng kalsada. Noong una, hindi nila parang takot sila. Pero nasanay na rin sila na nakikita nila ako sa kalsada. Masaya ako kasi kahit may edad na siya, hanap buhay. Tulad ko, senior din ako, nagtatrabaho dito. Kapag hindi kami paasa sa mga ibang tao. Tuwa po kasi bilang isang lalaki po, yung kaya pong gawin namin bilang mga kalalakihan is nagagawa rin po ni nanay, especially po sa age niya. Saka nakaka-proud ko kasi kahit senior na siya, nakakapag-direct pa rin siya, mag-drive pa rin siya. Kung may mga bilib kay Lola Mimi, meron din daw siyang mga bashers. At ang say nila kay Lola Mimi, magpahinga na lang siya sa bahay. Pero si Lola Mimi, dead na. Ayun nga, iba nga, ganun ang sinasabi. Bakit ba? Iba yung feeling ko kapag ako'y nakapag-drive Buo pa rin ang loob ni Lola Mimi na mamasada at harapin lahat ng aberya sa kalsada. Traffic, lubak, mahaman yan o kahit ano, jeep pa rin si Lola Mimi. Dahil malalim ang dahilan kung bakit mas pinipilit pa niya ang mamasada kaysa magpahinga. Ano nga ba ang kwento sa likod ng kanyang mga biyahe? Kabuhayan ba talaga ang dahilan sa kanyang pagtitiyaga o paraan niya ito para kalimutan ang lungkot? Walang bibitiw dahil ang mga kasagutan sa mga tanong na iyan, sasagutin ni Lola Mimi sa pagbabalik ng Rated Corina. Mabilis ang oras sa kalye. Hindi talaga mamamalayan. Ang tanging nagpapaalala kay Lola Mimi ng time out ay ang kalam ng kanyang sikmura. Pagpatak ng alas 12 ng tanghali. Manananghalian si Lola Mimi sa isang tapsilogan. At saglit na magpapahinga sa loob ng kanyang jeep. Dito bumabalik ang lahat ng lungkot at sakit. Matagal nang hiwalay si Lola Mimi at ang kanyang mister. Bilang single parent, mag-isa niyang itinaguyod ang 2 anak. Nagtapos sila ng kursong nursing at journalism. Patunay na posibleng matupad ang mga pangarap basta nagsusumikap kahit siya ang buong umako ng responsibilidad. Kumikita si Lola Mimi ng 700 pesos sa isang araw. Pero mas lalong lumaki ang kanyang kita simula nang may nag-post ng kanyang picture sa Facebook at ito'y mag-viral. Ang nag-post ng kanyang picture, ang kanyang naging pasahero na si Kyle. Good morning, Nay. Ay, good morning. Ikaw ba Yes po. Isa po sa mga nag-upload po ng Ikaw ba si video Kylie? Po. Yes po, yes po. Ikaw? Yes po. Ikamusta, Nay? Ikamusta naman po? Buti. Ako maraming interview. Pumapasado ka pa, Nay? Yung biyahe niyo po ba, Nay, hanggang monumento pa rin? LRT. Simula raw nang ma-upload ni Kyle ang viral photo ni Lola Mimi, hindi na raw niya nasakyan ng jeep ng kanyang hinahanga ang driver. Kaya dinala ng Rated Corina si Kyle kay Lola Mimi para personal na iparating ang kanyang paghanga. Nagsabi po yung kaklase ko na
Nay, pwede po ba kaming makakuha ng picture kasama ka po? Tapos si nanay, go with the flow po talaga. Kumbaga parang sabi niya, sige. Sa ngayon, mag-isa na lang sa kanyang bahay si Lola Mimi. Ramdam niya ang kalungkutan at pag-iisa sa buhay. May mga sariling pamilya na rin kasi ang kanyang mga anak. Kaya ang pamamasada ang kanyang naging therapy para malibang at maging masaya. Para sa mga eksperto, magandang paraan daw ito para hindi tapuan ng depresyon si Lola Mimi. Pero dapat din daw maging maingat si Lola sa kanyang pagmamaneho. Hindi na kasi tulad ng dati ang kanyang katawan at kakayahan. Hindi tayo pwedeng mag-judge na sasabihin natin na parang, ano to, yung parang pakita lang ba to, or yung gano'n, to catch attention. Mainly, yung benefit na nakukuha ng isang senior sa pagkakaroon ng ganitong klaseng trabaho or nabibigyan ng opportunity is one, hindi lang ito yung nagkakaroon ng chance to have social interaction. Kagaya ng nangyari kay Lola na, syempre, yung merong magbabayad po, tapos mapapatingin kang gano'n, meron siya nakikita ibang tao. Next, it's actually a way para sabihin natin na stimulate yung brain niya. Malapit-lapit na rin daw ang pagre-retiro ni Lola Mimi sa pamamasada. Ngayong katapusan ng taon na kasi ang deadline para sa panukalang jeepney modernization. Para kay Lola Mimi, ito na siguro ang pagtatapos ng kanyang karera bilang isang jeepney driver. Pero life must go on. Dahil mawala man siya sa rota na kanyang kinagisnan, patuloy pa rin daw siyang hahawak ng manibela. Gamitin ko sa negosyo. Mamili ng prutas, ng gulay sa Nueva Ecija. Dadalhin sa Balintawak o kaya sa mga palengke dito. Iaalok mo, gano'n. Totoo ang kasabihan. Kalabaw lang ang tumatanda. Dahil si Lola Mimi, palaban pa rin na tsuper ng jeepney. Saksi ang jeep ni Lola Mimi sa lahat ng lubak ng kanyang buhay. Nakasakay din dito ang binuo niyang mga pangarap sa mga anak bilang mabuting nanay. Mula noon hanggang ngayon, si Lola Mimi proud to be a jeepney driver. Ang Pasko ang pinakamagandang kwento. Taon-taon, inaabangan ng maraming kapamilya saan mang panig ng mundo ang Christmas Station ID ng Kapamilya Network. Siyempre, hindi namin pwedeng palagpasin ang pagkakataong ipakita sa inyo kung paano ito ginawa. With bonus pang mga exclusive interviews sa mga paborito ninyong kapamilya ng mga big stars. Ang kwento nila, eto na, dahil para sa lahat, Pasko ang pinakamagandang kwento. Bakas ang kasiyahan, puno ng pagmamahalan. Dama ang bayanihan. Yan ang napanood sa inabangang Christmas Station ID ng Kapamilya Network. Muling nagsama-sama ang mga pinakamalalakit, pinakamaniningning na mga bituin ng Kapamilya Network sa paghahatid ng temang Pasko, ang pinakamagandang kwento. Bilang paggunita at pagdiriwang ng Pasko ng ating mga kapamilya. Sa loob ng 21 taon, naging tradisyon na ng ABS-CBN ang maglunsad ng isang Christmas Station ID na naging bahagi na rin ng buhay ng maraming kapamilya saan man sa mundo. Simula pa noong 2002. Sino ba naman ang makakalimot sa mga kapamilya Christmas Station ID na tumatak na sa ating buhay? Gaya ng pinakauna o OG sa lahat, ang isang pamilya, isang puso ngayong Pasko noong 2002. Disyembre regalo noong 2003. Kabilang ang mga tumatak na, bro, ikaw ang star ng Pasko. Star ng Pasko.
ngayong Pasko. At family is forever. Ngayong 2023, sumisentro ang Kapamilya Christmas Station ID sa pinakamagandang kwento na nangyari sa mundo. At ito ang unang Pasko. Ginagamit namin yung word na kwento kasi yun na tayo ngayon, ABS-CBN, tagapagkwento sa iba't ibang platform. Hindi na broadcast lang at sa sarili nating channel, kundi sa iba't ibang channel. Hanggat saan pwede magkwento. Sa lahat ng magandang kwento nakikita natin, yung Christmas pa rin ang laging pinakamagandang kwento. Mula pa si Robert na ang henyo sa mga markadong Christmas Station ID ng ABS-CBN, 2 dekada na ang nakalilipas. Katuwang niya sa paglikha ng musika ang isa ring kapamilya musical genius na si Jonathan Manalo. Nung binabasa ko nga yung lyrics nung ginawa ni Sir Robert this year, alam ko kagad na nakakabit ito sa pagiging storytellers nating mga kapamilya. Ang pinakamagandang kwento. Yung puso na kapag napakinggan mo to, kailangan pumasok sa'yo at maramdaman mo, di ba? Matouch ka, makaramdam ka ng iba't ibang emotion, depende sa context mo. Pwede kang ma-emo, maging emotional kung namimiss mo yung someone ngayong Pasko, or pwede kang ma-inspire. Ang importante, mangusap sa'yo sa heart mo. Si Imogen, napakagaling na bata, napakahusay na bata. First line pa lang, siya kasi nag-open eh. Ramdam mo na yung purity ng puso. Ang Pasko, ang pinakamagandang kwento. Papasko may kanya-kanya rin tayong mga kwento na bumuo sa ating pagkatao at pakikipagkapwa-tao. Taon-taon, inaabangan ng Christmas Station ID, di ba? Kaya naman pinaghahandaan at pinabonggang espesyal ang taong ito dahil balik ka pamilya ako. Feeling special. At kasama ako dito sa Station ID. Tara't sumilip tayo sa likod ng kwento ng bawat pamilyang Pinoy. Paano mo ngayon ito tinanggap? Bilang isang mamamahayag, hindi ko rin maiwasang balikan ang mga kwento na nailabas namin dito sa Rated Corina. Na pinaghugutan din ng inspirasyon at lakas ng loob ng ating mga kababayan. Nag-trending noon ang nakaka-inspire na kwento ni Yong Burlongan na lumaki sa sementeryo. Pero dahil sa kanyang pagsusumikap, naging isang pulis at isang opisyal pa ng SWAT team. Hindi ko po maiwan tong sementeryo kasi andito po ang aking comfort zone. Dito po ako masaya. Nandito po ang buhay ko. Walang sasaya pa dito sa lugar na to. Kahit na ako ibigyan pa ng pagkakataon ng Diyos na mas lalo umangat pa, hindi ko kakalimutan tong lugar na to. Dito na po ako eh. Dito na po ako lumaki. Dito na rin po ako hihimlay. Paano ko naman malilimutan ang kwento ni Jennifer Aiza Pulga ng Malabon na kinutya ang mukha dahil sa kapansanan, pero may malaanghel na boses. Kung anong journey ko ngayon, ipagpapatuloy ko siya hanggang sa makamit ko. Yun talagang pinapangarap ko na maging isang magaling na mga awit. Pinaghugutan din ng lakas ng loob at determinasyon ang TikTokerist mula sa Bataan na si Sean Beltran. Nasa kabila ng kanyang galing sa pagsasayaw, tinapuan pa rin ng malubhang sakit na bone cancer. Pero hindi siya pinanghinaan ng loob. Sa halip, ipinagpatuloy ang paggawa ng mga content na nagpasaya naman sa kanyang mga followers. Ito po yata talaga yung plano sa akin ni Papa God. Nilagay po ako sa sitwasyon po na yon kasi po may plano po siya para sa akin. Hindi po yung plano ng una. Ayun po yung ginawa niya sa akin. Nilagay niya po ako sa ganitong sitwasyon kasi po para mag-inspiration po sa mga tao. Sa kasamaang palad, pumanaw na si Sean. Ilang buwan lang ang nakakaraan. Pero siya'y mananatiling inspirasyon at simbolo ng pag-asa magpakailanman. Kaya ako,
#forever grateful sa aking pinagmulang tahanan at ngayong nakasamang muli sa Kapamilya Christmas Station ID ngayong taon. Mahigit 400 mga Kapamilya stars ang nagsama-sama sa 2 araw na shooting. Dahil mahigit 3 taon nga namang hindi nagkita-kita, masayang reunion ang nangyari. Kumustahan left and right, bawat isa may kani-kanya ring kwento na gustong i-share. Pero ang importante kasi sa akin, masaya. Oo, yun lang, bottom line. Diba? Dapat masaya tayo. Christmas, masaya tayo. Ready to give and receive para mas ma-express mo yung pagmamahal mo sa iba. Kailangan unahin mo yung sarili mo. This Christmas will be extra special because we're awaiting our very first grandchild. So, although hindi ko sila makakasama dahil I'll be here in the Philippines, syempre we're very, very excited to the latest addition in our family. I really wish for the world to be more peaceful, more happy. A tall burning candle glowing in our hearts. Sana makatulong ako para mas makita ng kapwa ko tao na lahat tayo ay mayroong capability to love more. Kapayapaan. Of course, yung nangyayari sa Chinese image, nakaka-tensyon. Inyo ay toto. Very special ang Christmas sa akin dahil actually hanggang ngayon hindi pa nabubuo yung family namin kasi sobrang busy namin. And I think this Christmas, yun lang talaga yung wish ko. Magsama-sama kami sa isang hapagkainan and sabay-sabay kumain and enjoy the moment. Siyempre, sobrang special kasi ngayon makakapunta akong US para ma-spend siya with my family sa US. Yes po, I'm very blessed again to be given the opportunity to be part of the station ID. I'm very happy to be called back, of course, by ABS and the bosses. And it feels great to see everyone, Miss Marina, because obviously, there are different things that we have to prioritize now. But being given this opportunity, I'm very, very happy to see everyone. I don't feel it's as special as it normally would be kasi yung ko, nasa States pa, my sister will probably be here. So, I'll be with my sister. I wanted to go home to States. But baka malabo yun. And Kat's going to be going to Australia. It's always special. Like, kumbaga, you see this, kaya tayo nagtipo-tipo because of Christmas, di ba? And with the family, and then syempre with friends. Christmas is my favorite season because yun nga, the spirit of giving. It's also a great time to reflect. Kaya, ini-enjoy ko naman every Christmas. Kumbaga, it's always the best time para mag-reflect of what happened through the year, what could we have done better, or paano yung mga blessings na dumating sa buhay natin. Sa kabila ng kasiyahan at lahat, ay nakatalikod lang sa ispatan ng rated Corina si Catherine Bernardo na nag-iisa. Hindi kasama ang nakilalang real-life love team niya na si Daniel Padilla. Tinanong namin si Catherine kung ano ang kanyang plano sa Pasko. Dear Tita, it's extra special kasi first Christmas namin to sa new house. So, hindi kami aalis, dito lang. So, ang tagal ginawa ng new house. So, nag-decide kami dito lang para, di ba ganun daw? Dapat first Christmas you have to stay lang para maging magandang energy ng house. So, I'm excited for this year. Noong Huwebes lamang, opisyal nang tinuldukan sa paghahatid ng temang Pasko, ang pinakamagandang kwento. Bilang paggunita at pagdiriwang ng Pasko ng ating mga kapamilya. Sa loob ng 21 taon, naging tradisyon na ng ABS-CBN ang maglunsad ng isang Christmas Station ID na naging bahagi na rin ng buhay ng maraming kapamilya saan man sa mundo. Simula pa noong 2002. Sino ba naman ang makakalimot sa mga kapamilya Christmas Station ID na tumatak na sa ating buhay? Gaya ng
pinakauna o OG sa lahat, ang isang pamilya, isang puso ngayong Pasko noong 2002. Disyembre Regalo noong 2003. Kabilang ang mga tumatak na, "Bro, ikaw ang star ng Pasko." Star ng Pasko. Ngayong Pasko, magniningning ang Pilipino. Ngayong Pasko'y pag-ibig ay Just love ngayong Pasko. At family is forever. Ngayong 2023, sumisentro ang Kapamilya Christmas Station ID sa pinakamagandang kwento na nangyari sa mundo. At ito ang unang Pasko. Ginagamit namin yung word na kwento kasi yun na tayo ngayon ABS-CBN tagapagkwento sa iba't ibang platform. Hindi na broadcast lang at sa sarili nating channel kundi sa iba't ibang channel. Hanggat saan pwede magkwento. Sa lahat ng magandang kwento nakikita natin yung Christmas pa rin ang laging pinakamagandang kwento. Mula pa si Robert na ang henyo sa mga markadong Christmas Station ID ng ABS-CBN 2 dekada na ang nakalilipas. Katuwang niya sa paglikha ng musika ang isa ring kapamilya musical genius na si Jonathan Manalo. Nung binabasa ko nga yung lyrics nung ginawa ni Sir Robert for this year, alam ko kagad na nakakabit ito sa pagiging storytellers nating mga kapamilya. ang pinakamagandang kwento. Yung puso na kapag napakinggan mo to, kailangan pumasok sa'yo at maramdaman mo, di ba? Matouch ka, makaramdam ka ng iba't ibang emotion, depende sa context mo. Pwede kang ma-emo, maging emotional kung namimiss mo yung someone ngayong Pasko, or pwede kang ma-inspire. Ang importante, mangusap sa'yo sa heart mo. Si Imogen, napakagaling na bata, napakahusay na bata. First line pa lang, siya kasi nag-open Ramdam mo na yung purity ng puso. Ang Pasko, ang pinakamagandang kwento. May kani-kanya rin tayong mga kwento na bumuo sa ating pagkatao at pakikipagkapwa-tao. Taon-taon, inaabangan ng Christmas Station ID, di ba? Kaya naman pinaghahandaan at pinabonggang espesyal ang taong ito dahil balik ka kami ako. Feeling special. At kasama ako dito sa Station ID. Tara't sumilip tayo sa likod ng kwento ng bawat pamilyang Pinoy. Paano mo ngayon ito tinang? Bilang isang mamamahayag, hindi ko rin maiwasang balikan ang mga kwento na nailabas namin dito sa Rated Corina. Na pinaghugutan din ng inspirasyon at lakas ng loob ng ating mga kababayan. Nag-trending noon ang nakaka-inspire na kwento ni Yong Borlongan na lumaki sa sementeryo. Pero dahil sa kanyang pagsusumikap, naging isang pulis at isang opisyal pa ng SWAT team. Hindi ko po maiwan tong sementeryo kasi andito po ang aking comfort zone. Dito po ako masaya. Nandito po ang buhay ko. Walang sasaya pa dito sa lugar na to. Kahit na ako bigyan pa ng pagkakataon ng Diyos na mas lalong umangat pa, hindi ko kakalimutan tong lugar na to. Dito na po ako Dito na po ako lumaki. Dito na rin po ako hihiblay. Paano ko naman malilimutan ang kwento ni Jennifer Aiza Pulga ng Malabon na kinutya ang mukha dahil sa kapansanan, pero may malaanghel na boses. Kung anong journey ko ngayon,
ngayon, ipagpapatuloy ko siya hanggang sa makamit ko yung talagang pinapangarap ko na maging isang magaling na mga awit. Pinaghugutan din ng lakas ng loob at determinasyon ang TikTokerist mula sa Bataan na si Sean Beltran. Nasa kabila ng kanyang galing sa pagsasayaw, dinapuan pa rin ng malubhang sakit na bone cancer. Pero hindi siya pinanghinaan ng loob. Sa halip, ipinagpatuloy ang paggawa ng mga content na nagpasaya naman sa kanyang mga followers. Ito po yata talaga yung plano sa akin ni Papa God. Nilagay po ako sa sitwasyon po na yon kasi po may plano po siya para sa akin. Hindi po yung plano ng una. Ayun po yung ginawa niya sa akin. Nilagay niya po ako sa ganitong sitwasyon kasi po para maging inspirasyon po sa mga tao. Sa kasamaang palad, pumanaw na si Sean. Ilang buwan lang ang nakakaraan. Pero siya'y mananatiling inspirasyon at simbolo ng pag-asa magpakailanman. Kaya ako, #forevergrateful sa aking pinagmulang tahanan at ngayong nakasamang muli sa Kapamilya Christmas Station ID ngayong taon. Mahigit 400 mga Kapamilya stars ang nagsama-sama sa 2 araw na shooting. Dahil mahigit 3 taon nga namang hindi nagkita-kita, masayang reunion ang nangyari. Kumustahan left and right, bawat isa may kani-kanya ring kwento na gustong i-share. Kakaiba ngayon. Pero ang importante kasi sa akin, masaya. Oo, yun na ang bottom line, di ba? Dapat masaya tayo. Christmas, masaya tayo. Ready to give and receive para mas ma-express mo yung pagmamahal mo sa iba. Kailangan unahin mo yung sarili mo. This Christmas will be extra special because we're awaiting our very first grandchild. So, although hindi ko sila makakasama dahil I'll be here in the Philippines, syempre we're very, very excited to the latest addition in our family. I really wish for the world to be more peaceful, more happy. A tall burning candle glowing in our hearts. Sana makatulong ako para mas makita ng kapwa ko tao na lahat tayo ay mayroong capability to love. Pinoy, saan man tayo mapadpad, ang mga kwento natin ang magbubuklod sa atin. Mga kwento ng pagbangon sa pagkakadapa at mga kwento ng pagsubok at tagumpay. Pero iisang kwento ang mananatili pa rin sa ating mga puso. Yan ang pinakamagandang kwento. Ang Pasko. Ang pinakamagandang kwento. Sana po'y nagustuhan ninyo ang aming palabas. Maraming salamat sa patuloy ninyong panonood at pagsama sa amin tuwing weekend. Basta kwento ng bawat Pilipino, siguradong #pang-rated Corina yan. Tandaan, hindi namin kayo iiwan dahil sa aming mga puso, kayo ang #1. Ako pa rin ang inyong kaibigan, kabalitan at kakampi Corina Sanchez Rojas. Hanggang sa susunod na edisyon ng inyong paboritong kakwentuhan tuwing weekend sa ating mas pinalawak na tahanan at samahan. Ito ang Rated Corina.